Ang barley ay napakataas sa fiber content, lalo na yung beta-glucan. Ang beta-glucan ay isang soluble form ng fiber na makikita naturally sa mga cereal grains, yeast at mushrooms. Ang barley ay nakakatulong para mapababa ang kolesterol at blood sugar level natin. Nakakatulong din ito para mabawasan ang ating timbang at mag-improve ang ating digestion. So talagang napakaraming benepisyo ang pagkonsumo ng barley. So sa video natin na to, ang pag-uusapan naman natin ay ang kagandahan at siyam na benepisyo ng pagkonsumo ng barley sa ating katawan. Siyempre, para malaman mo ang mga benepisyo ng barley, tapusin mo tong video na to and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. Siyempre, do not forget to subscribe to my YouTube channel for more information patungkol sa mga gamot at sa kalusugan. So ano-ano nga ba yung benepisyo ng pagkonsumo ng barley? Una, ang barley ay napakayaman sa bitamina at minerals. Ang barley ay mayaman sa mahalagang bitamina at minerals tulad ng vitamin B complex, ng iron, magnesium, chromium, selenium, phosphorus at manganese. Naglalaman din ito ng vitamin E at vitamin K. Sa bawat uri ng bitamina ay may kanya-kanya silang functions at advantages. Ang barley ay nagtataglay din ng lignans. Ito yung grupo ng antioxidants na naglilink para mapababa ang tsansa para magkaroon tayo ng cancer at heart diseases. Pangalawa, ito ay nakakatulong para bumaba ang iyong timbang. Nakakatulong ang barley para di ka agad magutom dahil ito ay rich in fiber. So therefore, nakakatulong para ikaw ay mabawasan ng timbang. Ikatlo, ang barley ay nagtataglay ng insoluble at soluble fiber contents na nakakatulong para mag-improve ang ating digestion. So ang barley ay nakakapagpa-boost ng intestinal health dahil ang high fiber content ay nakakatulong sa ating pagkain na mag-move o gumalaw sa ating gastrointestinal tract at nakakapag-promote ng good balance ng gut bacteria. Pang-apat, nakakatulong ang barley para maiwasan ang gallstone o pagkakaroon ng bato sa ating apdo. Yung gallstone, ito yung matigas na para siyang pebble-like na kadalasang nabubuo kapag madalas tayong kumain o magkonsumo ng matatabang pagkain or makolesterol na pagkain. Kadalasan ang pagkakaroon ng pananakit ng right upper or middle upper quadrant na ating tiyan for at least 30 minutes, pagkakaroon ng lagnat at paninilaw na ating mata at balat ang mga senyales na meron tayong gallstone. Kailangan magpa-check up na tayo para mabigyan tayo ng appropriate na gamot para sa ating gallstone if ever na meron man. Panglima, ang beta-glucans na matatagpuan sa barley ay nakakatulong para mapababa ang kolesterol sa ating dugo. Ang beta-glucan ay nagpapakita ng pagbaba ng bad cholesterol o yung tinatawag natin na low-density lipoprotein. Pang-anim, ito ay nakakatulong para maiwasan ng heart diseases. Ang whole grain katulad ng barley ay naglilink sa pagkakaroon ng heart health. In addition sa pagbaba ng bad cholesterol sa ating dugo, ang soluble fiber ng barley ay maaaring magbababa rin ng ating blood pressure. Ang high blood pressure at mataas na bad cholesterol ay dalawang risk yan or dalawang risk factor sa pagkakaroon ng heart disease. So therefore, ang pagpapababa nito ay makatulong para maprotektahan ng ating puso. Pangpito, ang magnesium at soluble fiber contents ng barley ay makakatulong para maprotektahan tayo sa sakit na diabetes. Ang barley ay nagpapababa ng risk na magkaroon tayo ng type 2 na diabetes sa pamamagitan ng pagpapababa ng blood sugar level natin at pag-improve sa ating insulin secretion na nagre-regulate ng ating sugar level sa ating dugo. Ito ay dahil na rin sa magnesium content ng barley na may importanteng role sa insulin production. Pangwalo, ang barley ay nakakatulong para maiwasan ang colon cancer dahil ang insoluble fiber na available sa barley ay pinapababa yung oras para ma-clear ang pagkain sa ating sikmura na nagpapakita na may benepisyo para maprotektahan tayo against colon cancer. Mayroon ding antioxidant ang barley na nakakatulong para mas maprotektahan tayo sa pagkakaroon ng cancer. At pangsyam, ang barley ay mayroong anti-inflammatory property. Ang mga sangkap ng barley ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng mga proseso ng pagkakaroon ng inflammation sa ating katawan na maaaring makatulong sa mga taong may sakit tulad ng arthritis. Maaaring makinabang ang katawan sa mga benepisyong ito sa pamamagitan ng pagkain ng barley. Maaari itong mabili sa market sa anyong whole barley grains, barley flakes, barley flour, at barley tea. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring magkonsumo ng barley. Ang barley ay naglalaman din kasi ng gluten. So, kung ikaw ay may celiac disease o yung intolerance pagdating sa wheat, ay dapat mong iwasan ang pagkonsumo
pagkonsumo nito. Yung celiac disease na to, ito yung pag-atake ng sarili nating immune system sa ating tissues kapag ikaw ay nakain ng pagkaing mayaman sa gluten. Kaya nga di ba may mga pagkain na gluten-free para yan sa mga may intolerance or di nila tolerated yung ganitong type ng pagkain. Ganun na rin kung ikaw ay may irritable bowel disease o may sensitibong digestive system. Ganun na rin ang barley ay may labis na epekto sa ating blood sugar. Kaya kung ikaw ay umiinom ng maintenance sa blood sugar, ay magandang magpakonsulta muna sa doktor bago magkonsumo ng barley. Baka kasi biglang bumagsak ang inyong blood sugar level. Kasi di ba umiinom ka na ng maintenance mo para sa blood sugar, plus magtitake ka pa ng barley. So, doble yung effect o baka biglang bumaba yung blood sugar level mo na iniiwasan din natin mangyari. So before matapos ang ating video, sagutin na muna natin yung ibang mga katanungan galing sa ibang mga comments sa ibang videos natin na in-upload. So para sa unang katanungan, ito ay galing kay Ernie San Gaspar 2619. At ang tanong niya ay ilang minutes po ba or oras ang tamang pag-inom ng vitamin B complex? So dito siguro ang pinakatanong niya pagkatapos kumain ilang minuto o oras ba pwedeng uminom ng vitamin B complex. Actually, pagdating sa vitamin B complex, so any time of the day pwede siyang inumin at maaari din naman siyang inumin with or without meal. Pero yung pinaka-recommended na oras ng pag-inom ng vitamin B complex ay sa morning pagkatapos kumain. Kasi kapag ininom mo siya sa gabi, ay maaaring mahirapan tayo makatulog. At the same time, kapag vitamin B complex kasi it makes our mind more active or yung ating brain ay mag-function ng maayos. So, nakakatulong din itong vitamin B complex para mas tumaas yung energy natin sa ating digestion, sa appetite, and para sa ating nerve function. So, syempre, magandang inumin siya sa morning para the whole day meron tayong energy. So, yung kalawang katanungan ay galing kay Carl Anthony, PH 774. At ang tanong niya ay, kapag multivitamins plus iron po, kailan mabisang inumin? So, ganun din, katulad ng vitamin B complex, kapag multivitamins, any time of the day, pwede siyang inumin. Pero mas maganda or recommended na inumin siya sa umaga pagkatapos kumain. So sa umaga, syempre, source ng nutrients natin yan at para mas meron tayong energy na magagamit the whole day long kapag nasa school tayo or kapag nasa work tayo. And then syempre, ang mga multivitamins, may mga components yan. Marami siyang ingredients tulad ng mga water-soluble vitamins at fat-soluble vitamins. And since may fat-soluble vitamin siya, maganda siyang inumin pagkatapos kumain. Kasi nga, mas na-absorb natin yung mga fat-soluble vitamins component kapag meron tayong kinain na fatty meal. And pagdating sa iron naman, actually sa iron, maganda siyang inumin kapag walang laman yung sikmura. Pero most of the time, nire-recommend din na kapag katapos na lang din kumain. Kasi nga, medyo masakit sa sikmura ang iron or yung ferrous sulfate. And since magkasama naman or may mga gamot naman sa market na magkasama yung multivitamins and then iron, take na lang natin siya pagkatapos kumain. So yun lamang po, at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!